Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang Santos kay Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tidun-an, pananglit usa kaninyo moadto sa balay sa usa ka higala. Sa tungang gabi ug bingon kaniya, bay, paspaylua ako tulo ka buok pahen kay miabot sa amo ang usa ko ka higala nga nagpanaw. Ug wala gayud ako'y ikadalit kaniya. Kun pananglit tubagon ka sa imong higala didto sa sulod, ayaw na akog sa muka. Gitrangkahan na ang pultahan. Ug ang akong kabataan ug ako naghigda na. Ug dili na ako makabangon sa paghatag bisan unsa. Unsa may imong buhaton? Sultihan ko kamo nga bisag higala kaniya, dili siya mobangon ug mohatag kanimog paen. Apan mobangon na lang siya ug mohatag kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan. Kay wala ka man maulaw sa pagpunag pangayo. Busa sultihan ko kamo, pangayo kamo, o kamo hatagan. Pangita kamo, o kamo makakaplag. Pagtuktok kamo, o ablihan ang pultahan na lang kaninyo. Kaya ang tanan niya mangayo hatagan, o siya nga mangita makakaplag. O ang pultahan ablihan alang kaniya nga magtuktok. May usa kanilang mga amahan, may usa ba kaninyo nga maamahan nga mohatag sa iyang anak og bitin kun siya mangayo og isda o mohatag ba kaninya tanga kun mangayo siya itlog. Bisan pa sa inyong pagkadautan, mahibalo kamo nga mohatag og maayong mga butang ngadto sa inyong mga anak. Nan ang amahan nga tuwa sa langit, labaw pang muhatag kaninyo sa Espiritu Santo kanila nga mangayo niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. So magandang tanghali sa ating lahat. Magandang tanghali. Nabusog ba kayo? Totoo. So welcome sa mga malayo na nandito. At ang humili ko pala ay sinishare ko na kanina sa live ko. So focus na lang ako sa catechism ngayon. Sana po ay na-empower po kayo sa ating mga series of talks dahil kinakailangan natin yan. Marami sa atin ay lagi pa ring namumuhay sa takot. At dahil dyan, no, kahit yung mga hierarchy ay puno ng takot, kaya nga meron tayo dito sa center. Bakit? Yung objective namin is to empower you, not to threaten you. Kapag ma-empower kayo kahit saan, you become dependent on God. Ano? You become dependent on God alone. Because Father Darwin is limited. Our team is limited, but God is unlimited. He is omnipresent. Ano ang Panginoon? Omnipresent. Tawagin niyo siya. Ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo. May tumawag sa atin ngayon. Dahil may hinaharas ng isang eskwelahan dito sa Bohol. Father, hindi ka pa pupunta doon. Ang sagot ko, nandun naman ang Panginoon. Si Father Darwin ay limited lang. Bakit dependent kayo sa akin? Ay, yung lahat ngayon, bakit may catechism po? To empower all of you. Natutuwa ba kayo? Uy. And then use the sacramentals of the church. And receive the sacraments. Mamaya po, may adoration tayo, may exposition of the Blessed Sacrament mamaya. And while exposing the Blessed Sacrament, uupo ako dito with Father Martin mamaya. On the way na si Father Martin, tutulong sa atin for confession. Lahat tayo will receive the sacraments because it is Jesus. Confession, sa mga hindi pa nagpakasal, receive the sacrament of confession. Narinig nyo kanina yung ina-exercise ko?
na-possess siya sa dalawang demonyo galing sa occult objects, habak, anda orasyon, galing sa mga antingero. Uy. Kaya pala may kapangyarihan yung mga antingero, mga anting-anting. Sino pala yung espiritu na nakasapi sa kanila? Hindi yung Holy Spirit. Sabi dito sa Ebanghelyo, ang Diyos Ama ay very good and generous. Ano ang Diyos Ama? Good and generous. Holy, good, and generous. Ano yung ibigay niya sa atin? Holy Spirit. So sa mga may habak ngayon, hindi nga ako hahawak sa habak ninyo. Kahit exorcist na ako. Ito itong pasyente natin, dinala nyo yung mga relatives niya. At yung relatives niya, binigay yung mga habak, yung orasyon. Siya tuloy ang naharas. Ang pangalan ng mga demonyo kanina, si William. Uy, parang Amerikano. Ang pangalawa ay si Juliana. Uy, Bisadya. So ngayon mga kapatid, focus muna ako sa catechism, ha? And then, yung promise ko sa inyo, si Father Salon hindi nakapunta, may karamdaman si Father Salon, yung chief exorcist natin. Siya sana every Thursday ang mag-celebrate ng misa. So, punta man na tayo sa aklat ni Father Chad Rafferger about the ordinary attack of the evil spirit in us. So, dalawa po, snares of the devil and then the temptation from the evil spirits. Snares is bitag, trap, and then the temptation, it is the activity of the evil spirit. Sabi ni, may tatlo, di ba? There are 3 phases of temptation. The first one is suggestion. The second one is pleasure. The third one is consent. Ano yung una? May suggestion siya. Pangalawa, kalame. Yum, yum, yum. Delicious. Pleasure. Pangatlo, consent. Ano yung consent? Sa pagbigay sa ating sarili by saying yes to the temptation. So ito, mag-dwell tayo nito. Sabi ni Father Chad Rafferger, no matter how dangerous such a suggestion may be, kahit ano yung pagkapeligro sa suggestion ng demonyo, it does not constitute a sin. Kahit yung suggestion niya, mangabit ka, dangerous yun. Di ba? Iwanan mo yung asawa mo, dangerous yan. But, take note, it does not constitute sin. Hindi pa yan kasalanan. Suggestion pa yan eh. Amen? Provided that we have not provoked it ourselves and do not consent to it, this is sin only when we will yield consent. Kapag mag-say yes na tayo sa suggestion ng demonyo. Nakita mo yung pitaka. Ano kayang laman nito? Ang ganda ng pitaka. Kinuha mo yung pitaka. Libo-libo yung money, yung pera. And when you say yes to it, it is a sin. Okay? I-elaborate natin mga kapatid. The nature of suggestion of the phases of temptation. Una, mag-exam na ba taon niya? Kamina mo na. First is suggestion. Second, pleasure. Ang sarap, makabayad na ako kapag makuha ko yung pitaka ngayon. Makabayad na ko sa utang ko. Ang daming pera. Kapag kukunin mo yan, hindi sa'yo, it is a sin. The nature of suggestion. A suggestion refers to a thought, image, an impulse
that arises in the mind and imagination, proposing something sinful, this can come from three things: world, flesh, and the evil one. Hindi lahat galing sa demonyo, ha? Uy, makakita ka sa kapitbahay mo na bagong motor. Hindi naman galing sa demonyo yung motor. From the world. Anong nangyari? Ano yung reaction mo? May bagong motor yan dahil leader yan sa politiko. Nakabili. Kurakot kasi yan eh. Nang natanggap ko kay 500 lang. Yung asawa ko 1,000. So nandiyon sa kanya yung 500. So ngayon, it is all temptation is not from the evil one. It might be from the world. Dahil nakita mo sa Facebook. And then, because of that, it amplifies your negative emotion. It amplifies your negative image and thought. So tatlo hindi lahat ng temptation galing sa, makinig kayo. Sa demonyo na ito. Galing pa lang yan sa mundo because of our inclination to sin. The world, sa sanlibutan, kita mo bago yung lang laki ng TV nila. Ang amin, ang liit. So, yung envy. Dahil external stimulus yun eh. Ang ganda ng kanyang kotse, magara. Bibili kaya ako? Bibili ka dahil hindi kinakailangan mo. Bibili ka because of inggit. Because of envy. Iba yung bibili ka dahil kinakailangan mo. Okay? Pangalawa, the flesh. Yung desire natin, inordinate desires. Disordered desires within us. Yun. Doon galing yung demonyo. Sa ating desires, urges. Pangatlo lang yung demonyo. Okay? So sa suggestion pala, tatlo yung origin. Una, sanlibutan, world. Pangalawa, flesh. The inordinate desires of our flesh. Pangatlo, the evil one. Okay? Importantly, we are not morally responsible of every thought or image that passes through our mind. So take note we are not responsible morally sa lahat ng mga negative thoughts dahil nasa isipan pa eh. Ano sabi dito? Importantly, we are not morally responsible for every thought or images that pass through our image. Yung dadaan lang sa sa ating isipan, we are not morally responsible. Yung dadaan yung mga negative thoughts sa ating isipan, we are not morally responsible to it. Many temptation come uninvited. Di ba? Maraming mga temptation sa isipan natin na hindi na naman natin iniisip. Bigla lang lumitaw. Nakarelate kayo? Totoo, hindi? They appear suddenly, even forcefully. Their presence alone does not constitute sin. Take note Yung dadaan lang sa isipan natin, it doesn't constitute sin. Okay? Dumaan lang eh. Yung mga negative na isipan dumadaan, negative thoughts, images na dumadaan sa isipan natin, it doesn't constitute sin. Naunawaan ninyo? Therefore, we are not morally responsible of every thought that passes to our mind. For example, you're praying quietly. Ano ninyo, na-experience nyo ito? Well, nag-pray tayo.
maraming papasok sa isipan natin. Oh, yung sinaing mo, tingnan mo yung sinaing mo. And then, while nagpre-pray, lagi kang paghilo mo ba? Panghilo mo. Mga yawa mong dagko, nag-pray ba ako diri, ha? Malikas na nag-pray, no? Ano pa? And suddenly, a violent, impure thoughts enters your mind. You are startled and disturbed by it. This is a suggestion. If you reject it immediately, anong gawin natin? Reject it immediately. There is no sin. But when we entertain the thoughts, that's a starting point of our commission of sin. In fact, they may even be merit for resisting when we receive that thoughts, that suggestion, negative thoughts in our, ang sarap ng magalit, ang sarap ng magmura. When you reject it, you increase a spiritual merits. No? Second point, no guilt without consent. Take note, ha? Walang guilt. Anong Tagalog ng guilt? Ha? Tagalog. Guilt. No guilt without consent. Kapag hindi ka nag-say yes sa suggestion, there's no guilt. Minsan ay scrupulous kahit wala kang consent. Father, kasalanan pa din. Nag-yes ka ba? Hindi naman ako nag-yes. Ano ba yung kasalanan mo? Hindi kaya ako Father, hindi ko na nabubuan ang akong mga tanom. Wako ka pa misbis, Father. Nga nung wa man po ka pa misbis, kay nag-uwan man. Duklon ta karon. Scrupulous conscience. Dili tanang sayop sa, pero tanang sala sayop. Uy. There's no guilt without consent. Paano ka maging guilty without consent? Pero marami naman ngayon na grabe na yung corruption, wala pa ring guilt. Kabaga og naong. Iuli na ninyo. Ayun mo paabot nga, convicted pa kayo. Isauli nyo na yan. Amen? Ang daming mga kapatid natin na walang pangbayad sa check-up ng doktor. Ngayon, may doktor tayo kasama dito. Ito yung clinic natin. Nandito si Dr. Halad kasama natin. Okay? So, kung natural yung karamdaman ninyo, consult our doctors. Sunod, mga kapatid. Last 5 minutes na ako. Katikisin po ito, hindi po ito homily. Yung homily ko ay sa live ko na. Para hindi natataas yung homily ko. No? So, patuloy tayo. So, no guilt without consent. Kung may consent, it increase our guilt. And then, ano pa? So, ito po ay sinasabi po ito, the phases of temptation. Ito po ay galing ni Saint Augustine. And then, elaborate lang natin para maintindihan natin. Father Chad Rafferty emphasizes that the moral weight of a temptation depends on how we do with it. If we do not welcome it, if we never entertain it, or do not act on it, then we have not sinned, regardless of how intense or persistent the suggestion may be. Kahit yung paulit-ulit yung suggestion sa isipan mo, but you never welcome it, you never entertain it, and you never act on it. So, maka-evaluate na tayo sa isipan natin lang. I never committed sin because I never welcome it. Pangalawa,
I never entertain it. Kung i-entertain na natin, doon. The temptation of Satan will be realized when we entertain, more so when we act on it. Sin only begins. Kailan magsimula yung kasalanan natin? Sin only begins when we say yes. Kailan? Kailan ba tayo mag-say yes? When we welcome it? When we entertain it? And when we act on it? It is not the temptation that defies the soul. Yung temptation, yung suggestion ng mga demonyo, it doesn't defile the soul. Hindi po yon ang nakapa-contaminate sa ating kaluluwa. It is the consent of the will that opens the door to sin. Naintindihan ninyo? Hindi yung temptation. Kahit si Kristo nga tinitempt ng demonyo. So, temptation and negative suggestion from the evil spirit doesn't defile our soul. Provoking the temptation. Last 2 minutes. Huwag kayong mag-alala dahil may bukas pa. No? Amen? May bukas pa ang iyong buhay. Nandito si Brother Jerry. Mamaya, i-interview ko si Brother Jerry. And then, i-exercise ko din. Dahil meron siyang karamdaman. Last 2009 pa. Ngayon, bumalik bro? Bumalik ba yung karamdaman mo ngayon? Wala na. Wow, hindi yan mataas niya. Yung from Manila po. Bigyan nating papuri ang Diyos. By the way, yung healing, baka ma-amaze kayo. They are bonus. They are secondary. But the most important miracles are not the healing, nor the liberation, nor the casting out of the evil spirit. It is not. But the most and the greatest miracle is our conversion. Ang pagbabago natin. Amen? Paano yan? Gagaling ka nga, pero libakira ka. Paano yan? Gagaling ka, pero hindi ka naman nagbabago. Ganon. Last 1 minute. Provoking the temptation. There is a difference between temptation that comes to us and one that we go looking for. Iba yung temptation na bigla lang dumating. Or, naghahanap tayo ng temptation. Pumunta tayo sa nightclub. Merong mga kilala ko, pumunta sila sa nightclub. And then pagpasok, first time na pagpasok doon, nag-share sila sa akin. First time, pumasok sila doon. May sumasayaw na Brad Leo. Napagandang mga dilag. Singganda ni Nanay Ili. No? And then, sumayaw daw sa tubo. Dito. No, ni. And then, ang sunod na kanta, first time nila doon. Alam nyo yung kanta? Ito yung kanta. God is watching us. God is watching us. From a distance, lumabas sila lahat. Ano ba yung musika? God is watching us. Lumabas sila. Marami sa atin, we seek temptation. We are searching for temptation. Provoking temptation. Yan ang elaborate natin sa sunod na araw, ha? Wala na akong oras, eh. No? So, mamaya, mag blessing sa mga religious items ninyo. And then, sasamahan ko si Father Martin for confession. Hindi pa siya dumating. Sasamahan ko siya for confession mamaya. Magpatuloy pa ako mag-exercise. So, meron pa akong exercise after our Mass. And then, kung may mag-react sa inyo ngayon, huwag kayong magmadali. Dahil hindi naman kami magician. Ang makalaya sa demonyo,
10% lang po yung sa amin, 90% from the family circle. Sino ba ang pinakamataas? 90 or 10? So bakit ba hindi ito lumaya sa amin, Father, yung demonyo? Ay, hindi mo pinalayas. 90% sa iyo eh. Amin, 10% lang. Pero ibibigay namin fully yung 10%. At sana po, ay may bigay din ninyo fully yung 90% cooperation. Total of 100%. Amen? Palug manindog. Ato karong ampuon ang pag-ampo sa katawhan.